Hindi sa iba pang mga droga, lahat ng pinagbabawal na gamot, walang mabuting idudulot sa inyo yan. At itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik, pangit. Di ba may nakita pa yung, di ba dati, tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na adik, tingnan mo itsura. Di ba? Diretsong usapan, real talk. Wala pang adik o substance user na gwapo at maganda. Lahat pangit. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong mga pahayag ni BP Sara tungkol sa statement ni General Torre. By the way pala, si BP Sara nasa Paris. Pagkatapos niya sa Kuwait, dumiretso siya sa Paris para i-meet and greet ang mga kababayan nating OFWs doon, mga DDS Europe. Okay, so ito, in-interview siya tungkol sa pahayag ni General Torre na ang mga adiktos daw ay mga pangit. So tinanong si BP Sara kung agree ba siya. O dito, nagkasundo silang dalawa sa wakas. Okay. Pakinggan natin ang ating Vice President. Torre na pag-addict daw pangit. Naniniwala po ako dito kasi kayo po, ang ganda nyo po. Ibig sabihin, hindi kayo pangit. Hindi po kayo addict. Okay. Pero sa Malacanang, maraming pangit. Naniniwala po ba kayo na pag-addict ay pumapangit talaga? Okay lang, ma'am. Ang ganda. Ang ganda ng ating DP. Unang-una, bago yung kakatawanan ha, unang-una, napakahalaga kasi ng drug test. Kasi, tinatanong natin yung kapasidad ng ating mga leaders na mag-isip at magdesisyon. Kapag nagdodroga ka, altered yung state of mind mo eh. So, paano natin napapanigurado na sakto yung mga desisyon or ikaw pa ba yung gumagawa ng mga desisyon? So, napakahalaga talaga ng drug test. Kasi it goes into the competency of the person in office. Kung pangit, malamang pangit talaga yung mga drug addict, no? Kasi buti lang, walang pangit dito ngayon. Diba, no? Wala. Kaya nga po, pupugi ng mga pulis dito eh. Pero yung sa atin, no comment po. Kasi saan ba ako? Malamang mapangit ka talaga pag addict ka kasi, di ba yun, hindi ka kumakain ng maayos, hindi ka natutulog ng maayos, at wala nang laman yung utak at tiyan mo niyan eh. Kasi di ba, na lang yan, para kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So, oo, kasi nangingiwi ka na, kasi wala nang vitamins and nutrients yung katawan mo. Kaya, totoo yan talaga. Papangit talaga yung mga addict, pangit talaga sila. Recently sinabi ni Torre na pag-addict daw pangit. Parang nag-interview sa kanya si Banat Bay. Nasa Paris din si Banat Bay sa mama. So, kayo, agree ba kayo? Mga adiktos, pangit? Ako, agree ako. May mga nakita na rin ako, talagang payat. Kawawa naman sila. Okay, speaking of these adictos, may magandang nangyari sa Senado ngayong araw, ngayong hapon. Sinimulan na yung mandatory drug test para sa mga senador at ang kanilang mga empleyado. So, ang nagpa-drug test kanina, si Senator Tulfo, nauna na. I hope na susunod din yung maiba hanggang lahat ng mga senador at kawani ng Senado makapa-drug test. At sana ito tularan ng ibang mga ahensya or institusyon sa ating bansa. Napakaganda ito. Kung magawa ng Senado, bakit hindi magawa ng Kamara? O kung nagawa ng Kamara, Senado, susunod na ba ang Malacanang? Ano sa tingin nyo? Ito,
may magandang panukala si Senator Robin Padilla na kaunang drug test lahat ng kawani ng gobyerno, both elected and appointed, starting from the president down to the lowest government employee. Sang-ayon ba kayo nito? To me, magandang ito kung maipasa sa Senado dahil maganda na ngayong sinimulan nila na drug testing ng mga senador, papayag siguro nito sa tingin ko eh. Kasi matitino ang mga senador natin yan. I doubt sa Kamara kung susuportahan nila ang ganitong panukala. Alanganin ako. Lalo na sa Malacanang. Kasi allergic sila sa Ang tagal ng itong panawagan ng taong bayan na magpa-drug test na para matuldukan na yung issue. Wala daw eh. Sino ba yung before election? Si Attorney Vic Rodriguez. Challenge niya ang Pangulo. Magpa-hair follicle test. Kasi nga, public office is a public trust. Dahil may question, sa paggamit ng pinagbabawal na gamot, ang tanging paraan para matuldukan, magpa-hair follicle test. Kaya lang hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya issue pa rin hanggang ngayon yung Okay, so magbasa lang ako sa mga comments ha. Naniniwala po ako dito kasi Malu Sundin. So, humihit-hit din ba si hindi ko na lang basahin dahil pangit din daw ang muka. Kate Arriba, yung mga loyalista nagsasabi, mga drug lord, yung mga Duterte, bakit ganun pa rin mga itsura nila, walang nagbago. Ngayon, sino naman nagkakalat ng fake news dito, basin nyo lang na itsura ni Duterte. Bakit? Kaya kapag nagko-comment ka, may mga taong nainis. So, ibig sabihin yan, wala ng freedom of speech. Maria Luna, si DOJ, may mga binanggit. Ayoko lang ba? Dahil pangit daw ang mga mukha. Mga opisyalis, kabinete. Ayoko basahin. Sa Lipuding, Umar, tama si Sara. Tess Balyedo, yan ang nangyari kaya bansa natin nasa kumunoy na.